Ang banal na espiritu, Santong Espiritu, ay ang ikatlong persona ng banal na Trinidad sa Kristiyanong pananampalataya, kasama ang Ama at ang Anak, si Jesus Kristo. Siya ay hindi isang puwersa o enerhiya lang, kundi isang tunay na persona, Diyos, ganap na banal, ganap na Diyos at pantay sa Ama at sa Anak. Sa Biblia, siya ay tinatawag na Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, Tagapayo, Parakleto, at espiritu ng katotohanan. Narito ang malinaw at detalyadong sagot sa bawat tanong mo. Sino ang banal na espiritu, Santong Espiritu? Siya ang ikatlong persona ng Trinidad, hindi siya nilikha. Siya ay Diyos mula pa noong walang hanggan. Sa lumang tipan, siya ay kumikilos, halimbawa sa paglikha, Genesis 1:2, at sa mga propeta. Sa bagong tipan, siya ay ibinigay ng lubusan pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, Acts 2, Pentecost. Siya ay personal, siya nagsasalita, nagtuturo, nagdadalamhati, namamagitan at nagbibigay ng mga kaloob. Ano ang purpose ng banal na espiritu sa iyong buhay? Ang pangunahing layunin niya ay ipakilala at luwalhatiin si Jesus Kristo sa iyo. Baguhin ka upang maging kawangis ni Kristo. Patnubayan, turuan at bigyan ka ng kapangyarihan upang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Maging selyo o tanda na ikaw ay anak ng Diyos, Ephesians 1:13-14. Tulungan kang manalangin at mamagitan para sa iyo kapag hindi mo alam kung ano ang idadalangin, Romans 8:26-27. Anong meron sa banal na espiritu? Siya ay may kapangyarihan, dunamis, kapangyarihang galing sa Diyos, karunungan at kaalaman. Siya ang nagtuturo ng lahat ng katotohanan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili, ang mga bunga ng Espiritu, Galatians 5:22-43. Mga kaloob, gifts gaya ng karunungan, kaalaman, pananampalataya, pagpapagaling, himala, propesiya, pagkilala sa mga espiritu, iba't ibang wika at interpretasyon, 1 Corinthians 12. Banal na karakter. Siya ay ganap na banal, totoo at mapagmahal. Paano kumilos ang Santong Espiritu? Kumikilos siya sa pamamagitan ng panloob na pananalita o still small voice, malumanay na tinig, pagbibigay diin sa isip at puso, conviction tungkol sa kasalanan, katuwiran at paghuhukom, John 16:8. Pagbubukas ng isip sa pag-unawa ng Biblia, pagbibigay ng kapayapaan o kaguluhan sa loob kapag may desisyon, pagpapakilos sa mga pangyayari at mga tao sa paligid, pagbibigay ng mga kaloob at pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala, pagpapagaling o pagbabago ng buhay. Hindi siya kumikilos sa pamamagitan ng takot o puwersa laban sa iyong kalooban, kundi sa pamamagitan ng paghikayat at pagbibigay lakas. Paano kumilos ang kapangyarihan ng Santong Espiritu? Ang kapangyarihan niya ay gumagana kapag ikaw ay sumusuko at nagpapasakop sa kanya. May pananampalataya at pagsunod. Ikaw ay nananalangin at naghihintay sa kanya. May pagbubukas sa kanyang gawain. Hindi pinipigilan o pinapatay ang espiritu. 1 Thessalonians 5:19. Makikita ito sa pagbabago ng karakter, lakas sa pagharap sa tukso, lakas sa paglilingkod, at minsan sa mga supernatural na pagpapakita. Babaguhin ba ako ng kapangyarihan ng Santong Espiritu? Oo, ito ang isa sa mga pinakamahalagang gawain niya. Tinatawag itong sanctification o pagpapabanal. Unti-unti niyang binabago ang iyong isip, puso, salita, gawi at pagnanasa upang maging kawangis ni Jesus. Hindi ito instant na perpekto, kundi isang proseso. Ang lumang likas, laman ay unti-unting pinapatay at ang bagong likas ayon sa Espiritu ay pinapalakas. Romans 8:5-14, 2 Corinthians 3:18. Ano-ano ang magandang gagawin sa iyo ng kapangyarihan ng Santong Espiritu? Bibigyan ka niya ng bagong puso at bagong pagnanasa. Aalisin o hihina ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Bibigyan ka ng lakas upang magmahal ng mga taong mahirap mahalin. Bibigyan ka ng katatagan sa mga pagsubok. Tutulungan kang magbunga ng mabuting gawa. Bibigyan ka ng kagalakan at kapayapaan na hindi nakasalalay sa sitwasyon. Gagamitin ka niya para makatulong sa iba. Paglilingkod, pagbabahagi ng ebanghelyo, pagpapagaling, pagpapayo at ditpo. Ibabalik at papagalingin ang mga sugat sa puso at isipan. Ano ang benefit sa iyo ng banal na espiritu? Katiyakan na ikaw ay anak ng Diyos, Romans 8:16.
gabay sa pang-araw-araw na desisyon, lakas laban sa tukso at kasalanan, bunga ng espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at ditpo, na nagiging bahagi ng iyong karakter, mga kaloob para sa paglilingkod, intercession, siya mismo ang namamagitan para sa iyo, pag-asa at katiyakan ng buhay na walang hanggan, pagbabago mula sa loob palabas, hindi lang panlabas na moralidad kundi tunay na pagbabago ng puso. Pakikipag-isa sa Diyos, personal, malapit at buhay na relasyon. Paano ito nangyayari sa praktikal na paraan? 1. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas kung hindi pa. 2. Hilingin na mapuno ka ng banal na espiritu. Ephesians 5:18. Ito ay patuloy na proseso, hindi isang beses lang. 3. Basahin at pagnilayan ang Biblia. Ang espiritu ang nagtuturo. 4. Manalangin ng tapat at makinig. 5. Sundin ang mga bagay na alam mong tama at iwasan ang mga bagay na pinapatay ang espiritu. Kasalanan, mapait na loob, pagsuway. 6. Sumama sa komunidad ng mga mananampalataya. Ang banal na espiritu ay hindi isang bagay na kontrolado natin. Siya ang Diyos na personal na nananan sa mga mananampalataya. Ang kanyang gawain ay mapagmahal, makapangyarihan at nagbabago ng buhay mula sa loob. Kung may partikular na bahagi pa ang gusto mong linawin o may personal na karanasan kang nais pag-usapan, sabihin mo lang.